Bahan na to ay para sa mga miyembro ng TNC, kundi ito ay bukas sa aming mga bisita. At muli, magandang umaga po sa ating lahat. Yes, you may take your seats. Okay, bago tayo magpasimula ay alalahanin natin ang mga pagbati, mga birthdays na nagaganap sa araw na to. This very day, November 23, ay nagse-celebrate ng birthday si Joash Bigueta. Joash, happy birthday. Ang anak, panganay na anak ng ating pastor. At kasabay nito ang magtiyuhin, pastor, no? Albert Lestino at si Maya. Okay. Nandito, wala pa sila. Pero kasama natin sila sa retreat. Itong magtiyuhin na. Happy birthday sa inyo. Of course, sa Thursday naman, ang aking inaanak sa kasal. Isa sa mga Maan, si Maan Lunaria Valencia. Wala si Maan? Wala. Okay. Maan, kung nanonood ka, nakatunghay ka ngayon, happy birthday sa iyo. At sana nasa maayos kang kalagayan, pati ang iyong baby. At sa 29 Saturday, ang ating isang kabataan, ang apo ni Kuya Ronnie, si Bru Garcia. Ma-attend sa atin yon kasama yung kanyang dad. Bru, happy birthday. Okay. Mga ilang kabalitaan din po or announcement pa. Yes. Okay, wait. May dalawa pa. Sorry. Nandito rin ngayon, bumalik sa ating kalagitnaan si Tatay Renato Ignacio. Morning po, Tay. At ganoon din ang kapatid ng ating Sister Rosel na si Ate Flor Evangelista. Good morning, Ate Flor. Maraming salamat po sa inyo pong pagdalo at kinalulugod po namin na nandito kayo ngayon. Wala na tayong nakalimutan. Okay. Sige, ang TNC, meron din po tayong huling gospel service na mangyayari next Lord's Day. 5 Sunday ang November na to, kaya meron tayong November 30 at doon natin doon mangyayari sa 2 o'clock ng hapon yung ating gospel hour. So yung ating pong mga inimbitahan at pinapaabot din po natin sa mga bisita na pwede po kayong bumalik next Sunday 2 p.m. sa aming pong gospel hour service. Ganon din, may mga weekly activities kami na nangyayari. Meron kaming online classes bukod po sa aming physical gathering. Meron kaming Monday class, Tuesday, Monday Reformation class, Tuesday for couples and marriages. At ganon din ang aming pong midweek Bible class kung saan nag-aaral kami ng mga serye ng pag-aaral ng mga paksa na may kinalaman sa mga usapin or Biblia, sa mga topics. You are also cordially invited. Ganun din, this year, bago matapos ang 2025, meron kaming retreat. 2025 TNC Church Retreat. Ito po yung aming outdoor fellowship na mangyayari sa Tagaytay. So, again, we announce sa mga members na mga dadalo na confirm and complete yung ating pong mga payment. Okay. At we will give a further announcement today and the following Sunday po. So much of the announcement. Tayo po ay dumako na sa proper worship at nais ko kayong tawagin sa pagsamba pamamagitan ng mga talata. Pero bago yan, may katanungan akong gustong iwan sa inyo bago natin basahin ang mga talatang to. As we reflect, as we come to worship this morning, ibinibilang mo ba ang iyong sarili na isang humble na tao? Are you a humble person? And how do you view your humbleness or your humility? Paano mo tinitingnan yan sa sarili mo? Yan ba ay sinusukat mo sa pamamagitan ng kapwa mo? Pangalawang tanong ay nasaksihan natin ang maraming pangyayari sa taon na to, especially yung mga nakakalungkot at nakapanlulumong mga trahedya. At marahil sa sarili mo, sa buhay mo, personally or as a family, meron din kayong share of sad news, stories o mga pangyayari sa buhay mo na maaaring dinadala mo sa mga oras na to. And how do you
handle it, kapatid o kaibigan? Paano mo tinatanggap ang mga pangyayaring yan sa buhay mo? As we come to worship, pag-isipan mo yan ngayong umaga. And let me read to you some text, mga talata sa Biblia na kung saan, after nating itong basahin, mamaya, as we sing our first hymn, ay nakakonekta to sa himno na ating aawitin. Sabi dito sa mga Salmo, Kabanata 102, sabi sa verse 1 hanggang 2, sabi dito, O Panginoon, pakinggan mo ang dalangin ko. Dumating nawa ang daing ko sa iyo. Huwag mong ikubli sa akin ang mukha mo sa araw ng kahirapan ko. Ang iyong pandinig sa akin ay ikiling. Sa araw na ako'y tumatawag, agad mo kong sagutin. Nagpatuloy ang salmista ng kanyang awit o panalangin. Ito ay isang panalangin. Sapagkat napapawi sa usok ang mga araw ko, ang mga buto ko'y nagliliyab na parang horno. Ang puso ko'y nasasaktan parang damo at natuyo. Nalimutan kong kainin ang aking tinapay. Dahil sa lakas ng daing ko, dumidikit ang aking laman ng mga buto ko. Ako'y parang pelikano sa ilang. Ako'y gaya ng isang kuwago sa kaparangan. Tapos tumalon siya sa verse 12, sabi niya, Ngunit ikaw, O Panginoon, ay mamamalagi magpakailanman. Namamalagi sa lahat ng salinlahi ang iyong pangalan. And then, sa katapusan, ito yung sinabi niya, Kanyang pinahina ang aking lakas sa daan. Kanyang pinaikli ang aking mga araw. Aking sinabi, O Diyos ko, huwag mo akong kunin sa kalagitnaan ng aking mga araw. Ikaw na ang mga taon ay nananatili sa lahat ng saling lahi. Nang ang una ang saligan ng lupa ay iyong nilagay at ang kalangitan ay gawa ng iyong mga kamay, ikaw ay nananatili, ngunit sila ay mawawala. Parang kasuotan, silang lahat ay mawawala. Pinapalitan mo sila na gaya ng kasuotan at sila'y mapapalitan. Ngunit ikaw ay mananatili. At ang mga taon mo'y walang katapusan. Ang mga anak ng iyong mga lingkod ay mananatili. Ang kanilang mga anak ay matatatag sa iyong harapan. Tapos, basahin din natin yung dulo ng Lamentations o yung panaghoy na pinaniniwalaan nila na maaaring si Jeremias ang sumulat nito. Sabi niya sa dulo, Ikaw, O Panginoon, ay magpakailanman ay naghahari sa iyong trono, ay nananatili sa lahat ng salinlahi. Bakit mo kami nilimot? Bakit mo kami pinabayaan ng kaitagal? Ibalik mo kami sa iyo, O Panginoon, upang kami ay makapanumbalik. Ibalik mo ang aming mga araw na gaya ng una. Talaga bang kami iyon ang itinakwil? Ikaw ba ay lubhang galit na galit sa amin? So, sa mga talatang ito na ating binasa, ipinapakita dito mga kapatid na ang Diyos sa kabila ng lahat ng mga nangyayari sa ating buhay ay nananatiling Diyos. God is transcendent and God is infinite. Ang lahat ng nangyayaring to maaring walang paliwanag sa atin, kagaya ng mga sakuna na ating nakita na saksihan. Nakapanlulumong buhay, mga ari-arian na nawala sa isang iglap, at hindi natin kayang ipaliwanag o i-comfort ang mga taong to. Ngulit, sabi dito, ikaw, O Diyos, ay magpakailanman. Ang pagkakaiba nila, pareho silang panalangin. Subalit sa isa, sa Lamentations, pinakita doon na ang mga tao dahil sa kasalanan nila ay dumating sa kanila ang hatol sa Israel. Kaya sinasabi nila, Panginoon, ibalik mo kami. Sa Salmo, pinapakita dito na tayo, pag we are confronted by sadness, by tragedies, and all these things that happen sa ating buhay, doon natin nakikita na we are mortal. Doon natin nakikita ang ating kahinaan. Eh, ang tanong ko kanina, ikaw ba ay isang taong mapagkumbaba? At saan mo sinusukat ang iyong kapakumbabaan? Kung kaharap mo na ang mga trahedya at kalungkutan at pangyayari sa buhay mo, are you, kagaya ng salmista, lumalapit in prayer, O Lord, ikaw ay magpakailanman? Nandun ba ang pananampalataya na ang Diyos pa rin ang may tangan ng lahat? Doon lang natin nare-realize na tayo ay wala sa harap ng Panginoon. Ngunit, sa isang tao na tunay nakakilala sa Diyos, tunay na may kaligtasan, kilala niya
ang kanyang Panginoon. Bumabalik siya sa Panginoon. Therefore, ang dapat na postura ng ating puso ay magpakumbaba at kilalanin ang kanyang katangian. Ang Diyos ay magpakailanman. At walang bagay na nangyayari sa mundong ito na hindi niya pinagtulutan. So, it is a strong appeal sa ating mga kapatid that we come in humility before God, acknowledging that we are nothing. We are worthless after all. Kung hindi kikilos ang Panginoon, wala tayong magagawa. So, ibalik nawa ng Panginoon sa atin ang kamalayan na tingnan natin ang Diyos sa umagang ito sa pagsamba natin. No? Not just a genie, hindi siya isang grocery na kung may kailangan lang tayo, but most importantly, a God, the God who created us, na nagbigay ng lahat ng bagay na to na ating tinataglay. Hanggang sa mga moment na to, even the very breath that we have ay galing sa Panginoon. At magagamit natin ngayon sa pagsamba, mga kaibigan at mga kapatid. That's why, nung sinulat ni Isaac Watts yung hymn number 22, sabi niya dito, "Great God, how infinite art Thou, how poor and weak are we." Yun tayo, mga kaibigan, mga kapatid. We are poor and we are weak sa harap ng Panginoon. Kaya nga, sabi ng Lamentations, maawa ka sa amin, ibalik mo kami. Galit na galit ka ba sa amin? But the good news is, ang Diyos ay dumidinig ng panalangin. Siya ay dumidinig sa mga daing. Itong dalawang sumulat na to ng panalangin, pareho silang pinakinggan ng Panginoon. Kaya ito ang magandang balita. Let the whole race of creatures bow and pay their praise to Thee. Tayo po tumayo, mga kaibigan, mga kapatid. Awitin natin ang unang hymno. Hymn number 22. God, how infinite art Thou, how poor and weak are we. Let the whole race of creatures bow and praise to Thee. Thy throne eternal ages stood, ere seas of stars were made. Thou art the ever-living God, where all the nations dead. Eternity with all its year, strength present in Thy view. To Thee there's nothing old appear, to Thee there's nothing new. Our lives through various sins are drawn and vexed with trifling cares, while Thine eternal move on, Thine undisturbed affairs. Great God, how infinite art Thou, how poor and weak are we. Let the whole race of creatures bow and pay their praise to Thee. Our lives through various sins are drawn, yung mga nangyayari sa buhay natin. And we are vexed. Tayo ay nababagabag ng napakadaming alalahanin sa buhay na to. Subalit nakalimutan natin that ang Diyos natin is undisturbed by these affairs. Truly, because He is a God who is transcendent and infinite sa Kanyang mga gawa, at dapat tayong magbigay ng pagsamba. Pay our praise to God. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. O Diyos, ilang ulit nga sa aming buhay na kami, Panginoon, ay lagi mong pinaalalahanan sa mga pangyayari na aming buhay. Tuman ay masaya, malungkot, trahedya, kalungkutan, kawalan. Pinapakita mo, O Diyos, na
Ang lahat na to ay lilipas at dadaan, subalit ikaw ay mananatili, Panginoon. O ano ang aming response? Ano ang aming dapat gawin sa iyong harap, kundi ang magpakumbaba at kilalanin na ikaw ay Diyos magpakailanman. At dapat naming balikan na una sa lahat, ikaw ang Diyos na lumikha sa amin. At ikaw din naman, Panginoon, ang Diyos na nagligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Kami noon ay nasa lubluban ng kasalanan, marumi, malayo sa iyo, lumilimot sa iyo, nagre-rebelde at lumalaban sa iyo. Ngunit salamat dahil dumating sa amin ang iyong habag, dumating ang awa sa pamamagitan ng pagtuturo ng Ebanghelyo. Salamat sa iyong Espiritu na kumilos para gamitin ang iyong mga salita upang kami ay baguhin sa aming pag-iisip, puso at kaluluwa at makita namin ang aming kalagayan. At ngayon ay makita namin ang kagandahan ng krus ni Kristo at ang kanyang dugo na nabuhos para hugasan ang aming mga sala. Kung kaya't kami ngayon na may binigyan mo ng kaligtasan at pananampalataya ay may kakayahan, may confidence na tumayo ngayon sa iyong harap at sambahin ka. Minsan pa, Panginoon, ang aming mga sala ay maaring maging hadlang sa gagawin naming pagsamba. Tulungan mo kami na hingi ng tawad dito at kami nga ay nagpapakumbaba, humihingi ng iyong pagpapatawad upang sa gayon hindi ang aming mga sala ang makikita mo, kundi ang balabal ng katwiran ni Kristo na ibinihis sa amin na siyang kailangan namin ngayon sa pagsamba. Dahil kung wala ito, Panginoon, walang mangyayaring panambahan. Salamat sa kalayaan na pinagkakaloob mo sa amin bilang isang local church at bilang isang bansa na kami malayang nagkakatipon. Walang umuusig sa amin, walang pumapasok dito para kami ay pagpapatayin o barilin o kami ay dakpin at dalhin kung saan, Panginoon, kundi malaya ang aming buhay nakakasamba sa inyo. Huwag naming sayangin ang pagkakataon na to, Panginoon, na kami ay ibigay sa iyo ang pinakamataas na pagsamba. At tulungan mo kami sa aming kahinaan dahil kami ay sadyang sumusuway at lumalayo sa iyo. Hawakan mo ang aming isip, hawakan mo ang aming puso na nandito ang aming atensyon sa pakikinig ng iyong salita. Sa mga himno, sa mga mensahe nito, at sa aming mga babasahing talata ng iyong mga salita, sana, Panginoon, kami ay mapagpala, Panginoon. Kumilos ka at iligtas mo rin ang mga taong nangangailangan ng spiritual regeneration sa kanilang buhay. Maaring ito ang unang pagkakataon na sila ay makakapakinig. Maaring ito na ang panahon na sila ay maliligtas, Panginoon. Sana ay luwalhatiin mo ang iyong pangalan, pamamagitan ng salvation, Panginoon. At ngayon, sa araw na to, nawa ang lahat ng aming gagawin, simula ngayon hanggang mamayang hapon, ay mauwi lamang sa iyong kapurihan. Ito pong aming panalangin na may pagpupuri at pagtitiwala sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. We may all be seated. Thank you. Patuloy nating itaas ang pangalan ng Panginoon, pamamagitan ng pag-aawitan. We will be singing another hymn that is a contemporary, a new hymn na ating pinaktis o pinag-aralan previously. This hymn, written by Johnny Robinson, Rich Thompson, and Michael Farren, is entitled, Yet Not I, But Christ in Me. Sinulat ito nila Johnny Robinson nung panahon na siya ay nag-i-struggle with mental health issue and severe anxiety na umabot sa isang hindi niya pagkakatulog, insomnia dahil sa kanyang negosyo. At naalala niya yung talata na sinabi ng Panginoon. Si Rich Thompson na isang mananampalataya, naalala niya yung Galatians 2:20 na sinasabi niya doon na I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live in faith, or by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. So ito yung inspirational song na ating aawitin ngayong umaga, an expression of learning that certain burdens are not ours to carry alone, but the Lord's.
gift of grace is Jesus my Redeemer. There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace. To this I hope, my hope is only Jesus, for my life is wholly bound to His. Oh, how strange and divine, I can sing, all is mine, yet not I, but through Christ in me. The night is dark, but I am not forsaken. For by my side the Savior He will stay. I labor on in weakness and rejoicing, for in my need His power is displayed. To this I hold, my shepherd will defend me. To the deepest valley He will lead. Fate I dread, I know I am forgiven. The future sure, the price it has been paid. For Jesus bled and suffered for my pardon, and He was raised to overthrow the grave. To this I hold, my sin has been defeated. Jesus now and ever is my plea. Oh, the chains are released. I can sing, I am free, yet not I, but through Christ in me. With every breath, I long to follow Jesus, for He has said that He will bring me home. And day by day, I know He will renew me, until I stand with joy before the throne. To this I hope, my hope is only Jesus, all the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. My all the glory evermore to Him. When the race is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ In me is complete, still my lips shall repeat, yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me. Yet not I, but through Christ in me.
So, lahat ng ating nagagawa, nagagampanan bilang isang mananampalataya, even the victory over sin is not from our individual merit, but this is the result of Christ who worked through them. So nawa maging paalala sa atin that all the glory be evermore to Him. At this point, tayo po ay dumako sa ating regular scripture reading, and we would like to call Brother Robert para i-lead tayo sa pagbabasa nito. Muli po isang magandang umaga sa ating lahat. Samahan niyo po ako sa ating pagbabasa ng ating scripture reading sa sulat po ni San Mateo. Kabanata 12, mula talatang 20 hanggang 50. Inaanyaan ko po ang lahat ay magsitayo bilang paggalang po sa salita ng Diyos na ating babasahin. Muli, sa sulat ni San Mateo, Kabanata 12, talata 30 hanggang 50. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At ang hindi ko kasamang nagtitipon ay nagkakalat. Kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at paglapastangan ay ipapatawad sa mga tao, ngunit ang paglapastangan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. At ang sino mang magsabi ng isang salita laban sa anak ng tao ay patatawarin, ngunit ang sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin maging sa panahong ito o sa darating. O gawin ninyong mabuti ang puno at mabuti ang bunga nito, o gawin ninyong masama ang puno at masama ang bunga nito, sapagkat ang puno ay nakikilala sa pamamagitan ng kanyang bunga. Kayong lahi ng mga ulupong, paano kayo makakapagsalita ng mabuting bagay, gayong kayo ay masasama, sapagkat sa kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuting bagay mula sa kanyang mabuting kayamanan. At ang masamang tao ay naglalabas ng masamang bagay mula sa kanyang masamang kayamanan. Subalit sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binigkas na walang ingat. Sapagkat sa pamamagitan ng inyong mga salita ay pawawalan sala ka, at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahatulang ka. Pagkatapos, ilan sa mga iskriba at mga pariseo ang nagwika sa kanya, "Guro, ibig namin makita ang isang tanda mula sa inyo." Ngunit sumagot siya sa kanila, "Humahanap ng tanda ang isang masama at mapangalong niyang lahi, ngunit walang tanda na ibinigay sa kanya, liban sa tanda ng propeta Jonas. Sapagkat kung paano si Jonas ay nasa tiyan ng isang dambuhala sa dagat sa loob ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing mapapasa ilalim ng lupa. Ang mga tao ng Ninibe ay tatayo at sa paghuhukom na kasama ng lahing ito, at ahatulan nila ito sapagkat nagsisi sila at nangaral si Jonas. At masdan ninyo, may isang higit na dakila kaysa kay Jonas ang narito. Ang reyna ng timog ay tatayo sa paghukom na kasama ng lahing ito, at hahatulan niya ito
sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang makinig sa karunungan ni Solomon. At masdan ninyo, may isang higit na dakila kay Solomon ang narito. Kaya't nang makalabas mula sa isang tao ang maruming espiritu, nagpagala-gala ito sa mga dakong walang tubig na umahanap ng mapagpapahingaan, ngunit wala siyang matagpuan. Kaya't sinabi niya, babalik ako sa aking bahay na pinanggalingan. Pagdating niya, natagpuan niya itong walang laman, nawalisan at naiayos na. Pagkatapos ay umalis siya at nagsama-sama pa ng 7 espiritu na higit na masasama kaysa sa kanya. At sila'y pumasok at naniraan doon, at ang huling kalagayan ng taong iyon ay naging masahol pa kaysa una. Gayon din ang mangyayari sa masamang laing ito. Samantalang nagsasalita pa si Jesus sa maraming tao, ang kanyang ina at ang kapatid na lalaki ay nakatayo sa labas at ibig nilang makausap siya. May nagsabi sa kanya, narito ang iyong ina at ang mga kapatid ay nakatayo sa labas at ibig kanilang makausap. Verse 48, ngunit sumagot siya at sinabi na nagsasabi sa kanya, sino ang aking ina at sino ang aking mga kapatid? Itinuturo niya ang kamay niya sa kanyang mga alagad at sinabi, narito ang aking ina at ang aking mga kapatid. Verse 50, sapagkat sino mang gumagawa ng kalooban ng aking ama na nasa langit, ay siyang aking mga kapatid na lalaki at babae at ina. Maaari na po tayo magsiupo. Maikling pagpapaliwanag lamang po at akin na po itong babasahin upang mapadali po tayo. Ang tema po ng ating binasa ay tumatalakay po sa kalikasan ng kasalanan at sa mga kainat na ng hindi pagsunod kay Jesus. Makikita po natin sa verse 30 and 32 ay ang patungkol sa kasalanan laban sa Espiritu. Ang punto po dito, ang bawat kasalanan at paninirang puri ay maaaring mapatawad, ngunit ang kasalanan sa banal na Espiritu ay hindi mapapatawad. Sa verse 33 and 37 ay patungkol naman po sa puno at bunga. Ang punto po rito, gumamit si Jesus ng metaphor para ipaliwanag na ang isang tao ay makikilala sa kanyang mga kilos at bunga. Nagbabala siya mula sa mga kasaganaan ng puso, ang bibig ay nagsasalita at ang mga tao ay hatulan sa pamamagitan ng mga salita sa araw ng paghukom. Verse 38 and 42 ay patungkol naman po kay Jonah. Ito po ay bibigyan natin ng medyo insight maya-maya po. Ang punto po rito ay humihingi ang pariseo ng mga tanda at tinawag nila si Jesus. At tinawag sila ni Jesus na isang henerasyong masama at mapangalunya at sinabi na ang tanda ay bibigay sa kanila sa pamagitan ni Propeta Jonas. Ang ibig sabihin po nito ay yung kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoon. Sa verse 43 and 45 naman po ay patungkol sa pagbabalik ng maruming espiritu. Ang punto po rito ay ang talatang ito ay gumagamit na isang talinhaga upang isalarawan na ang isang tao ay nilinis, ngunit hindi na puno ng espiritu ng Diyos, ay lalala pa kapag sila ay kinuha ng masamang espiritu. Sa uling verse po, yung 46 and 50, patungkol naman po sa tunay na pamilya ni Jesus. Ang punto, nang sabihin kay Jesus na nasa labas, ang kanyang ina at ang kanyang mga kapatid, ginamit niya ang pagkakataon na itinuro ang kanyang tunay na pamilya. Ay ang sino mang gumagawa ng kalooban ng kanyang ama sa langit, sa pamagitan ng pagtuturo sa kanyang mga alagad, sinabi niya na ang mga gumagawa ng kalooban ng Diyos,
ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae at ina. Muli balikan natin yung 38 and 40. Nais ko pong bigyan natin ng pansin at pagpapaliwanag yung inihingi po ng tanda ng mga pariseo at skriba. Naisipakita rito ng ating Panginoon na yung tanda ay na ibinigay niya yung patungkol po kay Jonah. Doon po ay pinakikita na yung pagkabuhay at kamatayan ng ating Panginoon. Hindi lingid po sa atin na si Jonah po ay 3 araw at 3 gabi po na nasa loob ng tiyan ng isang dambuhalang isda at ito po ay magkatapos po nun ay isinuka siya at pinangaral niya po ang salita ng Diyos at marami pong nagsisi sa kanilang mga kasalanan. Iyon po ay katumbas ng 3 araw ng ating Panginoon dito sa lupa. At pinipicture po rito ang pagkamatay at pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Hindi lang po doon. Kinundi na rin po ng mga eskriba at pariseo ang paghahambing ni Jesus sa hari ng Sheba, sa reyna ng Sheba at sa hari na si Haring Solomon. Batid naman po natin na ang Haring Solomon ang siyang pong pinakadakila at matalinong hari ng kanyang kapanahunan. At ipinakikita lamang po dito na ang darating na Mesaya ay masigit pa sa propetang Jonas at sa hari na walang katulad na si Solomon. Isang anino lamang po o isang katuparan sa lumang tipan ang naisipakita po ng ating Panginoong Hesus. Kung kanila lamang pong malalaman na naririto sa inyong harapan ang masigit pang dakila. Ano po ang aral at ang dakila mensahe ng Diyos na nais parating sa atin? Iminumungkahi ni Jesus o ng ating Panginoon na ang tunay na paniniwala ay nagmumula sa pagtanggap sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos at hindi sa paghingi ng higit pa mga palatandaan upang matagpuan lamang ang mga personal na kagustuhan. At ang mensahe ng kaligtasan ng Diyos ay para sa lahat, maging nasa labas ng reliyosong piling tao. Maraming salamat. Bago po natin likumin ang ating mga offering this morning, tayo po iaawit ng isang hymno. Hymn number 538, na matatagpuan natin to sa ating Trinity Hymnal 538. So, this hymn originally titled Something for Thee is written by Silvanus Dryden Phelps. So dito pinapakita sa atin in stanza number 1 ang ating Panginoong Hesus na namatay para sa ating mga kasalanan, acknowledges Christ's love and suggests that we do a like sacrifice in return. Kung ang Panginoong Hesus ay nagsakripisyo para sa atin, para sa katubusan ng ating mga sala, hindi ba't nararapat na suklian natin to ng isang sakripisyo din? So lahat ng ating ginagawa, simula kaninang umaga, hanggang sa ating pagkakalob, ito ay isang anyo ng sakripisyo at pagsamba para sa atin.
the Lord Jesus looks at the treasury. Nung pinansin ng ating Panginoong Yesus yung kaloob ng isang poor widow sa offering niya, sinabi niya, binigay niya yung kanyang lahat. Itong mahirap na babae. So that's why in stanza number 4 din ang ating kakantahin, pinapakita naman dito, let me read, all that I am and have, thy gifts so free. Ever in joy or grief, my Lord, for thee. And when thy face I see, my ransomed soul shall be, through all eternity, offered to thee. So ito naman yung binabanggit sa atin ng Romans chapter 12 verse 1, that you offer yourselves, mga kapatid, as a living sacrifice. Buhay na kaloob, buhay na handog sa Panginoon. Dahil mabigay man natin ang lahat, material things, subalit kung hindi kasama ang ating buhay, ay hindi tayo katulad ng poor widow na nagbigay nito. Let us sing hymn number 538, Savior, thy dying love. Savior, thy dying love thou gavest me, nor should I aught withhold, dear Lord, from thee. In love my soul would bow, my heart fulfill its vow. Some offering bring thee now, something for thee. O'er the blessed mercy seat, pleading for me, upward in faith I look, Jesus, to thee. Help me the cross to bear, thy wondrous love declare, some song to raise or prayer, something for thee. Give me a faithful heart, guided by thee, that each departing day henceforth may see some work of love begun, some deed of kindness done, some wonder sought and won, something for thee. All that I am and have, thy gift so free, ever in joy or grief, my Lord, for thee. And when thy face I see, my ransomed soul shall be, through all eternity, offered to thee. Tunay na lahat ng nating taglay, katalinuhan, kakayahan, lakas, kayamanan, lahat ng to ay gift that are so free. And only a thankful heart can be humble before God. So, sa isang tunay nakakilala ng kababaang loob, humility before God, dahil nakita niya ang kanyang kawalan, ang lahat ng ito ay ipinapasalamat niya. Pero kung ikaw, kaibigan, kakilala, ay wala ka pang pagkakilala sa tunay na Diyos, maaaring hindi ganun ang takbo ng utak mo, kundi sinasabi mo sa sarili mo, lahat ng ito ay nakamtan ko dahil sa galing ko. I am a self-made man. At lahat ng bagay, mahusay ako. No. But before the justice, sa korte ng Panginoon, you are poor and weak.
And so, kailangan mo ang Panginoong Yesus, kailangan mo ang Savior na nagsakripisyo, namatay para sa iyo. And in return, ibinibigay mo ang sarili mo. At lahat ng ito ay magiging insignificant dahil lang lahat ng yan ay bibigyan ng commendation ng ating Panginoon pagkaharap na natin siya at thy throne. Okay, tawagin po natin ang ating mga ushers to assist us in collecting our tithes and offering this morning. After this, we will pray and we will read our sermon text na siyang pagbabasihan ng pangangaral ngayong umaga ng ating pastor. At sa aming pong mga viewers and followers, TNC page, we are flashing on the screen right now yung aming China Bank account para sa mga taong maaaring inihimo ka ng Panginoon na magbigay sa gawain na to. You can freely give as an offering. Tayo po ay magpasalamat sa mga kaloob na to. Yes, Lord. Ikaw nga, Panginoon, ang tunay na nagpapala sa lahat, Panginoon, ng buhay, lakas, kakayahan, maging ang aming kabuhayan. Even the gifts and the talents that we have, kung kami ay magiging honest before you, hindi po ito galing sa amin, kung hindi ay kaloob mo, Panginoon. At marapat lamang na ibalik namin sa inyo ang mga kaloob na ito, ang mga talentong ito sa pamamagitan ng aming sakripisyo at paghahandog bilang paraan ng pagsamba, Panginoon. And as we collect this monetary collection that we have, this morning, alam namin na hindi mo kailangan ito dahil ikaw ay Diyos na nagmamay-ari ng lahat, Panginoon. At ginagawa namin ito to train ourselves na magkaroon kami ng pusong mapagbigay at cheerful heart, knowing, Panginoon, that you see everything. Alam mo lahat, Panginoon. Nakikita mo maging ang kalagayan ng aming puso at ang aming motibo sa pagkakaloob. And may it be, Lord, that you will find also this church, those who lead, those who are assigned, mag-manage ng mga kaloob na to, na ma-dispense ito in a proper way. Una, Panginoon, para sa pagsuporta ng gawain ng aming church, mga ministry, and even sa mga benevolent acts na kung saan, Panginoon, kami din naman ay inutusan mo na gawin namin ito as a result ng aming pong kaligtasan, that we do good for your honor and for your glory. Lord, salamat po sa mga kaloob na to. In Christ's name we pray. Amen. Let me read yung ating sermon text in two version. Let me read first sa Tagalog and then followed by English, ESV version. So, no need to stand. Sundan niyo po ako sa inyo pong mga salin. Ito po yung mababasa natin in Filipino. Sabi doon, in Psalms chapter 23, verses 4 lang po. Bagaman ako'y lumakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay kasama ko. At ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. And if we read it in English version, ito po yung mababasa natin. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, and your rod and your staff, they comfort me. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Tawagin natin si Pastor. Salamat, Deacon Joe, sa pangunguna sa pananambahan. Isang magandang umaga sa inyong lahat at isang magandang okasyon na tayo po'y magkatipon-tipon sa umagang ito sa ating patuloy na pananambahan. Patuloy po ang ating paanyaya sa ating mga first-time visitor, second-time at mga balik visitor. Yung po nakita ko po yung pamilya ng kamag-anak ng ating kapatid na sa taga Santa Maria. You are very much welcome. Lalong-lalo na po this coming Sunday, November 30, sa alas 2 po ng hapon, alas 2:30 ng hapon. Ito po ang aming kahuli-hulihang Gospel Hour. Ito po ang aming once a month Gospel Hour service. At we would like to invite you to join us in that particular celebration of the Gospel ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ating pong kalagitnaan, andito rin po si
nanay, no? Si tatay naiwan po ba? Para kay Tatay Erning ay isang magandang umaga ang ating pong masugid na viewers, Papa Roman, aking ama. Dadagdagan po tayo si Nanay Amanda na nasa Ilocos, no? At kasama si Noel at si Sister Fe. So magandang umaga sa inyong lahat at naway patuloy kayong pagpalaingatan ng Panginoon sa ating mga gawain. At ganoon din po, ang ating pong patuloy na pag-aanyaya sa patuloy na lingguhang pananambahan, hindi lamang po sa ating Gospel Hour service. At tayo po ay dumako sa isang panalangin, pangkalatang panalangin, ating pong idalangin ang may mga kaarawan, maging ang ating bansa, ang mga kapatid natin na nasa banig ng karamdaman, kaya sila ay hindi natin kasama sa umagang ito. Tayo manalangin. Tunay nga, O Diyos, na ang aming buhay ay pagpapala at hiram mula sa iyo, at ang patuloy na iginagawad mo sa amin hanggang sa humantong sa pagdiriwang ng aming mga kaarawan ay tunay na pagpapalang patuloy na ipinapahiram at ginagawad mo sa bawat isa. Salamat po sa mga kaluluwa na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito, ang dalawang kabataan, si Joas at si Maya, at si Brother Arbet sa kanila pong kaarawan sa this particular day, maging sa linggong ito, si Maan sa kanya pong pagiging isang bagong ina. Samahan mo po siya, panauuli mo ang kanyang lakas. At dalangin din po namin ang isang kabataan, si Drew, na darating na Sabado. Tinataas po namin ang mga may birthday sa linggong ito na ikaw ang sumama sa kanila. Nawa makita nila ang kabutihan mo sa kanilang buhay, na ang buhay ay hindi lamang sa mga material at pisikal na bagay dito sa mundo. Mas may higit kaming dapat pahalagahan, at ito ay ang aming kaluluwa na kung saan matapos ang aming pamumuhay, maubos ang aming lakas, kami may tumanda kung iyong pahihintulutan, kami haharap sa iyo at magbibigay sulit patungkol sa buhay na aming iginawad sa lupang ito. Tinataas din po namin sa iyo, O Diyos, ang patuloy na mga kapatid namin na nasa banig ng karamdaman. Ikaw po magpanauli sa kanila. Dalangin po namin ang patuloy na pag-aasiste ng mga miyembro ng sambahayan sa kanilang kaanak na may karamdaman. Nagpapasalamat din kami sa mga kaluluwang narito upang muli naming makadaupang palad, makasama. Salamat po sa pagkilos mo at pagbabantay at pag-iingat mo sa kanilang buhay. At naway ihanda mo sila ang kanilang puso at pakikinig sa iyong mga salita. Tinataas din po namin, Panginoon, ang aming bansa sa patuloy na mga ginagawa nitong reforma patungkol sa mga korupsyon at kaguluhan at mga nakawan sa aming bansa. Tunay nga na maging totoo at makatotohanan at hindi pakitang tao lamang o pabalat bunga upang ang aming bansa ay tunay na bumangon. Tinataas po namin sa iyo maging ang aming mga pakikinig sa umagang ito. Nabigyan kami ng mababang puso at handang pusong tumanggap ng iyong mga salita. Magsisi kung kinakailangan at tumalikod kung kinakailangan at kilalanin ka bilang aming Diyos at tagapagligtas. Ikaw ang mataas sa aming kalagitnaan, O Diyos, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Kung ang bawat isa ho sa atin ay sasabihan na ano ang iyong isa sa mga popular verses na gusto mong i-recite o banggitin, if we will give a list or a survey, the first 5 Bible verses na iyong sasambitin, isa na po dyan ay ang John 3:16. At isa rin din po dyan sa first 5 verses ay ang probably Psalm 23. At ating sinasabi na ang Psalm 23 ay isang magandang salmo sapagkat ito ay nagpapahayag na ang Panginoon ang aking pastol at ang aking pastol ay nililid niya ako sa isang batisan at luntiang pasture. Subalit, hindi doon natatapos ang Psalm 23. Hindi lamang ito natatapos sa unang 2 talata. Pagdating natin sa ika-4 na talata, narito ang isang katotohanan na kinikilala ni Haring David na kanyang dinadaanan at nadaanan. At ito rin ang isa sa mga bagay na gusto kong matutunan ng bawat isang tunay na mananampalataya.
Sapagkat sa panahon natin ngayon, may mga grupo ng mga rehilyon at mga simbahan na sinasabi nila na may problema ka, si Kristo ang solusyon. Jesus is the answer. Kung may karamdaman ka, si Kristo ang solusyon. Kung ikaw ay bagsak at lugmok, si Kristo ang solusyon. These are health and wealth prosperity gospel. Hindi po ito ang tunay na ebanghelyo ng salita ng Diyos. As a matter of fact, ang ating paksang tatalakayin ngayon ay ang madilim na yugto na tatahakin ng bawat isang Kristiyano. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, iyong mararanasan ang paglakad mo sa Valley of Shadows. At ito po ang mensahe natin sa umagang ito. The Lord is our faithful companion who give courage and comfort as we pass through the valley of our shadows of uncertainty. Meron po tayong isang pastol na matapat na kasama natin, na siyang mag-aakay sa atin, magko-comfort sa atin, sa gitna ng ating paglakad sa mga madidilim ng yugto ng ating buhay. At dalawang simpleng bagay lang ang nais kong ating matutunan sa talatang ito in verse 4. Our spiritual walk and our spiritual response. These are the only two things that we can draw out from the text, verse 4. There is a spiritual walk na binabanggit dito si Haring David. Ang sabi niya, even though I walk through the valley of shadow of death. Tandaan po natin in verse 3, inaakay daw tayo ng ating mabuting pastol saan? Sa path of righteousness. Sa daan ng matuwid. Subalit, itong pagdaan mo sa matuwid na ito ay hindi isang malapad na kalye. Sementado. Free traffic. Hindi po. Makikita natin dito na kaagad-agad binanggit niya ang isang pangyayari o mangyayari sa isang tupa. Sabi niya rito, even though I walk through the valley of shadow of death. Ito po ay isa sa mga dapat nating matindihan at matutunan. Bilang isang tunay na mananampalataya, bilang isang tupa ng ating Panginoong Kristo, hindi po tayo ay mamumuhay in a bed of roses o lalakad ng walang problema. Isang bagay na dapat mong matutunan at maunawaan, tayo ay lalakad sa iba't ibang mga daan sa ating patungo sa Celestial City, gaya ng sinasabi doon sa aklat ni John Bunyan. We have a different path towards our spiritual journey. And there are times that we are going to be distracted in leading and going to that path of righteousness. There is different and common path that we are going to encounter. There is the path of worldliness. Na sa iyong paglakad at pagsunod sa katwiran na dapat mong daanan, narariyaan ang daan ng kamunduhan. There is the path of worldliness and the path of temptation and sin. Kaya ang sabi sa atin ng Apostol Juan, 1 John 2:15 to 17, do not love the world or anything in this world. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and everything in this world. Yan po ang isa sa mga bagay na dapat mong maunawaan. Na bakit ba pag ikaw ay nag-decide na gusto mo nang sumunod sa Panginoon, bigla namang may kokontra. Di ba? Bakit may ba't may bilang parang merong balakid? Basically, ganun po talaga nangyayari. Not only the path of worldliness and path of temptation and sin, there is also the destruction of the path of oppression and persecution. Magpasalamat tayo sa ating bansa. Malaya ang ating pananampalataya. Sa Nigeria, nanu-news blackout. Lumalabas na lang sa mga balita sa Facebook. Makikita mo sa mga reels and videos na ini-execute
ang mga Kristiyano. Ano po ba itong valley of shadows na ito na ating tiyak na mararanasan? Hindi po sinabi dito na hypothetical. Sinabi dito, it is a reality na ang bawat tao ay dadanas ng mga madidilim na yugto at lakarin sa kanyang buhay. The valley of shadow in verse 4, it symbolizes life's darkest, most dangerous, or most fearful experience. It may not mean literal death, but it refers to a deep trial, suffering, uncertainty with fear and despair. Yan po ang isa sa mga bagay na masasabi nating description nitong valley of shadow na ito. It may be a valley of shadow of death, a valley shadow of danger, a valley of shadow of difficulties, but this is a metaphorical imagery that the praise picture that we are walking to a dark valley. In Hebrew word, ang sabi po ng dark valley dito ay it emphasizes extreme hardship. Sa ating pamumuhay, nakakaranas po tayo ng kapighatian, ng karamdaman, ng kalungkutan, ng problema sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay. Maaaring sa kalusugan, maaaring sa iyong pag-aaral, maaaring sa iyong relasyon, maaari sa iyong trabaho. Dito natin makikita ang karanasan, nararanasan natin ang mga aspetong ito. All of this are life's trial. And again, verse 4 is not a hypothetical scenario. It is a definite reality. Tiyak na mangyayari. Mangyayari hindi minsan lang sa buhay mo. Ito'y mangyayari maraming beses. Paulit-ulit. It may refer to death. It may refer to distress. It may refer to depression, difficulty, or danger. Yet the valley of this shadow is only a layover. Yun po ang kagandahan dito sa talatang ika-4. Bagamat dadanasin natin o dadanas tayo ng mga pagsubok at problema sa buhay, it is a layover. This is just a layover. And this is not our final destination. A Puritan named John Phillips says, "A shadow of a dog cannot bite. A shadow of a sword cannot kill. A shadow of death cannot harm a child of God." It is just a shadow. Tama naman po ba, di ba? It makes sense. There are times we are so afraid of a dog, especially if it's barking, no? It's gnashing its teeth. However, if it's just a shadow, it will not harm you. It may give you chills, o pagkagulat, pagkatakot, tatayo ang balahibo mo. Pero that shadow of a dog will not bite you. Or even a sword. You see a sword aiming at you. But the shadow of the sword will not kill you. Will not harm you. Yun po ang gustong ipakita dito sa talatang ito. Na bagamat iba-iba ang ating magiging karanasan sa ating pamumuhay, subalit tinitiyak ng salmista, dadaanan natin ito. Maaaring iba't ibang panahon, iba't ibang kalagayan, iba't ibang yugto. This is not the destination, but just a transition. This is not a destination, but this is just a layover. Transient. Hindi siya permanent.
The verses walk through. The problem with us, ayaw natin. If we are given a chance, we will not choose to walk the valley. That valley. Definitely. But the text says us, no, we cannot choose. We will go to walk through. Siguradong dadaanan mo. It implies that this valley, though it are temporal, it is not permanent, but we need to walk through. No one will be exempted. Walang tupa ang magiging exempted sa paglakad mo sa valley na ito. At kung titingnan natin mga kapatid sa mga katangian o karakter ng Biblia, masasabi natin, we can cite biblical characters who had experience. It was recorded that they have come to the valley in their journey, in their spiritual journey. Si David, nagsasabi na nga siya dumaan siya. No, dumaan siya, 2 beses siyang tangkaing patayin ni Saul. 2 beses din siyang tinangkang patayin ng kanyang mga soldiers nung siya'y muntik ng makudita. And even Job, turn your Bibles in Job chapter 10. So, Psalms, pihit tayo pakaliwa, left side, after the book, Psalms, Job. Job chapter 10. Job 10, verses 21 to 22. Before I go, and I shall return, and I shall not return, to the land of darkness and deep shadow, the land of the gloom, like thick darkness, like deep shadows without order, where light is as thick darkness. He was describing yung kanyang dinanas. Sa mga hindi po nakakaunawa kung ano dinanas ni Job, basahin po niyo yung first 2 chapters ng Job. At doon nyo maiintindihan na siya po ay dumanas nitong tinatawag ng paglakad niya sa valley of shadows na ito, sapagkat instant, biglaan, nawala po lahat ang kanyang ari-arian. Ang kanyang negosyo, ang kanyang mga cattle, ang kanyang mga servants and maid. Alam niyo po ba, kahit po yung kanyang 10 anak, 7 lalaki at 3 babae. Sila po ay namatay ng biglaan. Hindi pa tapos magbalita yung isang sa kanilang mga lingkod ng kanyang mga servant, dumarating isa-isa. That's how tragic what Job had experienced. At ang pinakamalungkot dito, hindi lang nawalan siya ng mahal sa buhay at ari-arian, yung kanyang 3 kaibigan na inaasahan niyang magbibigay sa kanya ng comfort, 3 araw nagtimpi at hindi nagsalita dahil they want to sympathize with Job. And yet, nung makita nila yung kalunos-lunos na nangyari kay Job, ang conclusion nila, sobrang labis ang kasalanang ginawa mo sa Diyos. Kaya pinaranas sa iyo ng Diyos sa mga bagay na yan. Ikaw ang higit taong ganyan lamang naranas, umabot hanggang kasukdulan ng langit ang kasalanan mo. At itong si Job na walang kamuwang-muwang, imbis na comfort ang kanyang naranasan sa kanyang mga kaibigan, lalo siyang dinown, na-depress. At ito nga po ang nasulat niya rito. Sabi niya, he described his suffering as entering in the land of darkness, deep shadows. He lost children, wealth, and health, surrounded by his friends. At ito ang kanyang nabanggit. Yung binasa kanina sa ating scripture reading, si Jonah. Jonah is another person who had experience na akala niya nung kinain na siya ng malaking isda, tapos na siya. For 3 days, he was that in the belly of the big fish.
Kaya nabanggit niya sa Jonah chapter 2, verse 2 and 6, "Out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice." This illustrates that God rescued in a seeming hopeless situation. Another man of God, hindi lamang si David, hindi lamang si Jonah, but another prophet, Jeremiah. Jeremiah was known as the weeping prophet. Iyaking propeta. Alam niyo po kung bakit siya tinawag na iyaking propeta? Siya po yung nangangaral na walang sino mang nakikinig sa kanya. Walang naniniwala sa kanya. Sinasabi niya na darating ang hatol ng Diyos, samantalang ang mga false prophet nagsasabing, peace, peace, there would be a nationwide peace. Between peace and judgment, ano pakikinggan ng tao? Anong gustong pakinggan ng tao? Walang pinagkaiba yan sa panahon natin ngayon. Diba? Bakit naglalakihan ng mga mega churches at punong-puno dahil they want to hear yung mga bagay na gusto nilang marinig. Sa TNC, naku, ayoko nang bumalik dyan. Bakit? Puro kasalanan ang narinig ko. Puro pagbibigay diin tungkol sa kasalanan. But in the very first place, ganun ang kondisyon nating mga tao. Tayo ay makasalanan at hiwalay sa Diyos. That is the difference between a pain reliever and a surgery. What does the pain reliever do? To alleviate pain. Pero natatanggal ba yung sakit? Natatanggal ba yung tumor? Natatanggal ba yung cancer? Hindi. Tinatabunan, tinatakpan. Anong kailangan? Surgery. Kailangan ng scalpel, kailangan ng knife in order to remove and to save lives. That's why in our regular visitors and friends and attenders here, we don't offer any form of entertainment. If you are going to come back here and you want to attend weekly Lord's Day, you are very much welcome. But we are not here to entertain you. If there is one thing that you need to come here weekly, it is because you are attracted with the Word of God. What attracts you is not the entertainment, but the message of God that pierces your heart, that convicts your soul, that convicts you to repent and to turn to God. Hindi lamang po si Jeremiah. Look at Apostle Paul. Turn your Bibles in 2 Corinthians, verse 11. 2 Corinthians, verse 11. Verse 23 and following. Are they servant of Christ? I am a better one. I'm talking like a madman with far greater labors, far more imprisonment, with countless beatings, and open near death. Verse 24, 5 times I received at the hand of the Jews the 40 lashes minus 1, meaning to say 39. 3 times I was beaten with rods. Once I was stoned. 3 times I was shipwrecked. Night and day I was adrift at sea. On frequent journeys, in danger from river, danger from robbers, danger from my own people, danger from Gentiles, danger in the city, danger in the wilderness, danger at the sea, danger from false brothers, in toils and hardship, through many sleepless nights, in hunger and thirst, often without food, in cold and exposure. Look at the enumeration ni Apostol Pablo. Ito, naglilingkod sa Diyos to,
Hindi na nga nag-asawa at nagpamilya para ibigay ang kanyang buong buhay sa paglilingkod sa Diyos. And yet, he experienced these so-called valleys of shadows. Above all, hindi lamang po si Job, hindi lamang si David, hindi lamang si Jonah, hindi lamang si Jeremiah, hindi lang si Apostol Pablo. Look at the Lord Jesus Christ. In Gethsemane, Jesus faced this ultimate valley, praying and anguishing before his crucifixion. And on the cross, he entered death itself, yet triumphant after 3 days through resurrection. Mga kapatid, ito ang nakita nating mga taong nagdusa, nakaranas ng persecution. How much more tayong mga ordinaryong mga mananampalataya? Kaya huwag kang magpapaniwala sa sinasabi sa mga tele-evangelists na ninanais ng Diyos na magkaroon ka ng maginhawang buhay. Gagaling ka sa mga karamdaman. Maraming mga pangako na gustong magbigay kiliti sa iyong isip. Ang katotohanan, there are good days, but there are also bad days. And oftentimes, there are more bad days rather than good days. Look at these following verses. John chapter 16, verse 33. John 16, verse 33. I have said these things to you that you may know, that you may have peace. In the world, you will have tribulation, but take heart, I have overcome the world. These are from the very lips of our Lord Jesus Christ. Sinasabi niya sa kanyang mga alagad. That's why it's no wonder ang kanyang mga alagad ay nakaranas ng kahirapan. Romans chapter 12, verse 12. Romans chapter 12, verse 12. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Look at the description. There is hope, rejoice. But be patient in time of tribulation. How we are going to sustain the tribulation? Be constant in prayer. Second Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3, verse 12. 2 Timothy 3, verse 12. Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Pasalamat nga tayo sa bansa natin, hindi tayo inuusig. Pero yung mga Kristiyano sa China, Kristiyano sa Nigeria, Kristiyano sa mga Muslim na bansa, sila ay nakakaranas ng pag-uusig. J.C. Ryle says, there is no spiritual gain if there is no pain. We Christians is like a raw diamond. Para daw po tayong isang diamante na unshaped, unpolished, walang kinang. Ang isang diamante pong ganong klaseng uri, a raw diamond, is worthless. Wala siyang halaga kung ganon lang po ang klase ng diamante na nakuha from the earth. Para po siya ay maging isang mamahaling bato, he need to go to the process of shaping, laser cutting, grinding, polishing, before it bring out its brilliance. Yun po ang kailangang dapat nating matutunan. Tayong mga Kristiyano, yung ating pamumuhay ay kinakailangan sa mga ganitong klaseng daanan ng buhay upang masubok,
upang mapanday, upang tayo ay kuminang. The point is, the life struggle and sufferings are ingredients of our spiritual maturity. Ulitin ko po. The point of this valley of shadows, our life struggles and suffering are ingredients to spiritual maturity. That during the difficult times, this is the time that the more you need to run to God. During the difficult times, this is the time you need to spend more time in prayer. You need more time to invest in meditating and listening and reading His Word. The more you engage to church for the fellowship, that you may have advices. Pero ano ang ginagawa ng tao? Pag may problema, maglalasing. Diba? Pag may problema, iinom para makalimutan ng problema. Pero ano ba totoo? Nakakalimutan ba talaga problema? Hindi. Nagdagdag ka pa ng problema. That's the reality. People turn to vices, to bad peers, instead leading them to the path of righteousness. It is the path of destruction. And that is our spiritual walk. But secondly, our spiritual response. As our text says, even though I walk to the valley of shadow of death, anong response ni David? I will fear no evil. I will fear no evil. You know about this word fear? Fear not or do not be afraid? Nung i-google ko po ito at i-search ko po ito bilang Bible trivia, the word do not fear, do not be afraid, or fear not, these are 365 times mentioned in the Bible. Either in the Old Testament or in the New Testament. 365 times na ulit. It coincides that there is a 365 days in a year, which is every day there is a day of encouragement from God's Word that we should not be afraid. Psalms 23 verse 4 is a timeless assurance na kahit tiyak tayong dadaan sa mabibigat na pagsubok na ito, naroon ang proteksyon ng Diyos. Naroon, nasasamahan tayo ng Diyos. It is a security of God's leadership. It is an encouragement for those who walk in darkness, in the valleys of shadows of these difficulties, of disappointment, of danger, and even of death. Yesterday, para tayong nag-i-expect, no? Ano na ba yung count? Doon po sa mga hindi namin alam, we have a member, si Sister Denny po ay dinengge. At bumagsak po ang kanyang count from 66 to 58 to 44. We are expecting, we're praying na tumaas. It's good thing na pa-recover na ang ating kapatid. But this is the two reasons why David says in verse 4, the response that he will not be afraid. Two things, because God is present. Kung titingnan po ninyo in verse 2 to verse 3, tinawag po ni David ang Panginoon na kanyang pastol, pero he used in verse 2 to verse 3, third person. He makes, he leads, he restore me. Third person, yung pagkatawag ni David sa kanyang pastol.
na ang Panginoon. But look at verse 4. In verse 2 and 3, third person, but in verse 4, he is talking God in the second person. For you are with me. Nandito pinapakita na sa tuwing siya'y dadaan sa madilim na yugto ng kanyang buhay, alam niya na kasama niya ang Panginoon. There is no reason to fear because the Lord, His shepherd, is with him. Isaiah 41 verse 10, be not afraid, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with your righteous right hand. And the second reason why David is not afraid, it is because not only God is present, but secondly, God is prepared. Nakahanda ang Diyos. Look at the text again. Paano naghahanda ang Diyos? Sabi dito, even though I walk in the valley of shadow of death, I fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. God is prepared of His rod and His staff. Ito pong rod and staff is typically yung talagang gamit-gamit ng pastol. Yung rod po, ito yung isang mahabang yantok na kanya pong pambugaw at panglaban sa mga wild animals na pipinsala sa kanyang mga tupa. It is a club to defense, to fight the threats such as wild animals. At sinabi dito ni David, at ginamit ni David ito, na ito ang kanyang ginagamit sa kanyang pagtatanggol sa tupa ng kanyang ama. In like manner, ang Diyos ay merong rod. It is a tool of shepherding to protect the sheep. But also, there is also the staff. Miss Hannah, a long stick with a curve on the end. Para po yung dulo ng payong. A shepherd crook ang tawag dito. It is a guide used to guide sheep and to pull and rescue them from danger and rescue them from difficult terrain. Na kapag lumalakad po yung mga sheep, merong isang nalilihis, kakawitin niya yon, babalik niya sa fold. Ito po yung dalawang gamit ng shepherd na sinasabi niya, kaya ako hindi natatakot. Because God is present, and secondly, God is prepared. God is prepared to protect me. God is prepared to comfort me. And these are the things that you and I, as God's children, need to understand. Na sa iyong pagdadaan ng pagsubok sa buhay, kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang iyong pastol. Finally, ano po ang spiritual lessons? Let me draw two spiritual lessons. First, for believers, and secondly, for unbelievers. For believers, we will see here the balance of discipline and care. There is the balance of discipline and care. Yung rod ay ginagamit niya to protect, and it is an expression of His care for His sheep. Pagtatanggol kita, walang pipinsala sa'yo. Pero alam niyo po ba yung rod na yon? Itong tinatawag na shibet? Ginagamit din ito ng shepherd sa kanyang sheep kapag matigas yung ulo ng kanyang sheep. Yung mga tupang pasaway, na ayaw pong i-recognize yung kanyang voice. Di ba yun po yung ugnayan ng shepherd at sheep eh? Dapat yung sheep, mararecognize niya yung voice ng shepherd to have that bond. Pero ginagamit din pala ng shepherd yung rod na pantanggol niya para sa pagdisiplina niya sa kanyang tupang pasaway. Alam niyo po anong ginagawa nila? Babaliin niya, papaluin niya yung isang binte o isang paa ng sheep para mapilay at hindi makakalakad. Kapag pilay na siya, hindi na siya makakagala. Kapag pilay na siya, hindi na siya makakakain.
Kapag pilay na siya, hindi siya makakainom na maayos. Bebendahan ito ng shepherd at kakargahin siya at para magkaroon ng attachment yung shepherd sa sheep na familiarize siya sa kanyang voice. Na pag siya'y pakakainin, maririnig niya ang boses ng kanyang shepherd. Kapag siya'y paiinumin, maririnig niya ang kanyang boses ng kanyang shepherd. Kapag siya'y dadalhin from one place to another, maririnig niya ang boses ng kanyang shepherd. It is painful to the sheep, but it is the way of the shepherd to restore the bond to his sheep. Hindi po ba ganyan din ang ginagawa ng church discipline? Ang pagtutuwid ay pagre-restore. Nire-restore. It is the last means of grace para i-restore ang isang tupang wayward, naliligaw, nalalayo, to restore the wayward sheep. Second lesson for believers, though fear and uncertainty are universal experience, we can truly acknowledge that our good shepherd will never abandon his flock. Na kahit dalhin pa tayo ng pagsubok na yan, ng suffering na yan sa kamatayan, we will open our eyes with our great shepherd, with our chief shepherd. What are the lessons for unbelievers? Yung dadaanin ng Kristiyano, dadaanan nyo rin. Dadaan kayo sa pagsubok. Dadaan kayo sa mga problema. You will also experience the same experience Christian will experience. But the problem is, you don't have a shepherd. You cannot claim this precious verse of verse 4. I will not fear, for you are with me. Unless you recognize that you are unable to save yourself. Unless you recognize that it is not by your religious and self-righteous deeds kayo maliligtas. Until you come to a realization that you need a Savior and you need a shepherd of your own soul. Then and only then, Psalm 23 verse 4 will have its substantial meaning. Kaya kung hindi ka pa nagsusuko sa mabuting pastol na ito, hindi ka pa nagpapakumbaba sa kanyang paghahari, hindi ka pa tumatalikod sa iyong pagkakasala at tumingin sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo para bayaran ang iyong kasalanan, hindi mo maaaring angkinin ang ikatalapat na talata. Come to the good shepherd. Come to the good shepherd who lay his life for you. You repent of your sin and humbly surrender to the Lord Jesus Christ as your good shepherd, as your great shepherd, as your chief shepherd. Tayo manalangin. O aming dakilang Diyos, hindi namin may iwasan na kami talagang tunay na lalakad sa valley of shadows, of difficulties, of dangers, and even death. But one thing that we can say about the text, we will be comforted. We will not be alone. Because God is present. God will protect us. God will pass us through. These shadows are just layovers. They are transitories and not destination. For our true destination is the eternal city with you, with Abraham's bosom, with paradise.
Kaya habang hindi mo pa kami, Panginoon, dinadala sa iyong piling, naway patuloy naming i-employ ang means of grace that we rejoice in hope, be patient in tribulation, and be constant in prayer. These are the graces that we need to exercise each time and every time we come and we pass through the valleys of our life. At sa mga taong wala pang ugnayan sa iyo, naway makita nila ang kahalagahan ng ugnayan kay Kristo Jesus. It's so sad. Maraming mga kabataan ang winawakasan nila ang kanilang buhay dahil hindi sila tumingin sa iyo. Tumingin sila sa kanilang sariling kakayahan. Akayin mo ang aming mga kabataan patungo sa iyo, patungo sa mabuti naming pastol. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang katapatan at ang kanyang mga salita na nahayag sa ating kalagitnaan. Karoon po tayo ng ilang saglit of reflection, of meditation sa ating mga napakinggan. Yes, fear and uncertainty is a universal experience na naranasan natin lahat. There is a hymn that we are about to sing that says, "When I fear, my faith will fail. Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, he will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path. For my love is often cold. He must hold me fast." So the truth is, kung nananatili ka pang matatag sa iyong pananampalataya, it is not because of your own strength, but because hinahawakan tayo ng ating Panginoon, ng kanyang biyaya. At kagaya ng nating napakinggan, there is a comfort, for our God is present and He is prepared. Let us all sing our response hymn this morning. Tayo po'y tumayo sa pag-awit na to. He will hold me fast. When I fear my faith will fail, Christ will hold me fast. When the tempter would prevail, He will hold me fast. I could never keep my hold through life's fearful path, for my love is often cold. He must hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Those He saves are His delight. Christ will hold me fast. Precious in His holy sight, He will hold me fast. He'll not let my soul be lost. His promises shall last. Bought by Him at such a cost,
He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. For my life he bled and died. Christ will hold me fast. Justice has been satisfied. He will hold me fast. Raised with him to endless life. He will hold me fast till our faith is turned to sight. When he comes at last, he will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. He will hold me fast. He will hold me fast. For my Savior loves me so. He will hold me fast. Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo Jesus bilang ating mabuting pastol, dakilang pastol at punong pastol. At ang banal na Espiritu na maglalapat ng mga katotohanang ating napakinggan sa ating puso, na siyang itong ating maging gabay sa ating pamumuhay sa panibagong linggo na ating haharapin. Na dumaan man tayo sa lilim ng kamatayan o ng problema at suliranin, kasama natin siya. Ngayon at sa muli nating pagtitipon. Siya nawa. Tayo po'y mag-